Sa panahong ikay gipit, san ka ba kumakapit? Para sa isang pastor at organic farmer practitioner sa Esperanza, Agusan del Sur, ang pananampalataya at paggamit ng tamang teknolohiya at sistema sa pagsasaka ay ang mga naging susi upang mas lumago pa ang kanyang kita sa kabila ng mga hamon ng pagsasaka. Gusto niyo bang malaman kung paano niya to ginawa? Ating alamin kung paano siya nagsimula. Sa pagsugod gyud namo ani nga farm, nagtanom mi rice fields ni siya sa una, so wala ni siya mga kahoy for some rice fields, pero tungod sa kadugay nga paaboton tag 4 months ay maka-income. Naka-decide ko nasabtan po nako nga mas dakong income ang vegetables. So nag-diversified mi, nagtanom mi og talong, nagtanom mi og daghang kamatis og atsal. Ug ato nga time naa sa mga 30 to 50,000 pa among income that time sa farm kada bulan. Sa year 2022, nahimo kong farmer cooperator sa DE Research sa Del Monte about sa Palayamanan Research Project. Ug dako kay kong kalipay nga nahimo ming part nga sa demo. Ang nahatag sa amo sa Palayamanan Project, nakadawat ni og rice seeds, isa ka bag, then nakadawat po ni og tilapia fingerlings, niabot sa mga 3,200 ato. Then nakadawat po ni og duck, mga duck, nasa 70 ka buok nga mga ducklings ang nahatag sa amo. Dako ikatabang pod ang mga native chicken, 30 ka buok ang nahatag sa amo nga native chicken. Then nakadawat pod mi og swine, 3 ka buok nga mga swine, o goat sa 2 ka buok ang nahatag sa amo. Na kadawat pod mi og katong mga fruiting bag sa mushrooms o katong mga spawn nga gihatag sa research sa Del Monte, ug nakadawat pod mi og mga black Caraga black native chicken, mga 100 to kabuk among nadawat. Sa pagiging farmer cooperator ng Palayamanan Project, mas nahasa pa si Pastor Wesley na magsaliksik at gumamit ng mga angkop na teknolohiya upang matugunan ang mga pangangailangan sa kanyang pagpaparami at pag-aalaga ng mga hayop. May tungod sad sa baboy, salamat ko nga wala man to siya na igo sa ASF, pero ang challenge namo kini gyud sa mga bahog sa feeds mo nang nagbuhat ra gyud ni og kaugalingon natural nga way nga among i-ferment para mosaka yang nutritional value. Ug hangtod karon nagtanom ra gyud mi og mga forages og mga pagkaon sa among mga mananap para ma-sustain namo ang gihatag sa amo sa Palayamanan Project. Ang duck gi-apply namo siya sa rice kay organic kaligron man among rice. So sila maoy magkaon sa mga kuhol, mga insekto na naa sa rice, then usahay makatabang pud siya sa mga sagbot. Pero nakita namo nga gikan sa monocrop din nag-diversified ni, then nag-value adding ni, dito nakita namo nga mas dakong income sama sa among rice. So among rice gihimo namong black rice powder brew as coffee alternative. Then ang among mga seeds ibaligya namo kay nakadawat man ni og mga OPP gikan sa Del Monte Research Station. Then ang mga herbs namo gihimo namong mga tea. So karon daghan na kay mi og mga product nga sa whole Philippines pinaagi sa mga online nga platform. So mao na ang nakatabang sa amo nga mao nang nagdako ang income pinaagi sa value adding. Sa pagkakaroon daghan na may na-produce nga mga stocks sa gikan sa Palayamanan Project. So naka-identify na po ni og farmer nga among hatagan. Sa pagkakaroon ng akong gihimo sa ako asang mga livestock, ang mga pagkaon nila, kami rin sa Japon ang naghimo teknolohiya kang Pastor Wesley ang Palayamanan system. Kay nakita na ko nga maayo gid siya og income so far sa akong nakita dire. Actually nalipay ko nga isa ko sa nahimong recipient sa project tungod kay dili jud sayon ang pag-purchase og mga 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 livestock. O nalipay ko nga nahimong libre nako na
na-acquire pinaagi sa DE. Ang Palamayanan Project from Research Del Monte no na dako siyang tabang sa atong mga farmers, labi na katong nagkanda og field day diri sa Dakutan, particularly diri sa atong Faith Nature Farm is na isa pud ang Faith Nature Farm nga mahimo namo as demo model or serve as multiplier siya sa uban pod farms mo tong every time na aming mga training ang Faith Nature Farm among gi-serve as example as demo nga replicate po sa uban ng mga farmers. Thankful kayo may sa DE Research Del Monte para sa ilang gihatag nga project nga Palayamanan. Sa ngayon, bukod sa naging techno-demo, naging learning site for agriculture na rin sila ng DA Agricultural Training Institute at farm partners ng youth internship ng National Organic Agriculture Program. Pinaagi sa Palayamanan Project, so na-develop ang amuang pag-diversified sa commodities diri sa farm. So kung na ay commodity nga barato siya o hinay siya, at least namin lain nga commodity. Kung napoy dili maayo ang weather, ang climate nato, so naapagid kay lain nga source of income nga makuhaan nimo. Dako kay part ang Palayamanan. Dako kay akong pasalamat sa DE Del Monte Research Station tungod kay natabangan ni nila o sa ilang support sa amo, dili lang sa mga commodities o gatong mga stocks nga ilang gitabang, bisan gani sa mga technical o sa mag-visit sila dinhi, mag-monitor sila, magdasig sila sa amo. Salamat yun ko sa DE Research Station, bisan gani sa LGU Esperanza sa Municipal Agriculturist. Sa pinagsamang sipag, tiyaga at nararapat na mga teknolohiya sa pagsasaka, naipakita ni Pastor Wesley na may kasaganaan sa sistemang palayamanan at organikong pagsasaka. So isa sa sikreto para mahimong successful ka nga farmer, na 4 P's, 4 kapi nga ako i-share. Una, dako kay part ang patience, tungod kay dili biya sayon manguma. Okay lang ka magpasensya, then ka ng perseverance, padayon lang yung ka, mulahutay ka. Then ang passion, kung wala ko kay passion, dili ka committed. So dako kay part sa mga farmer nga na kay passion sama sa ako nga gusto gyud ko og zero chemical natural way. Then ang kining prayer, dako kay part ang prayer o nang dako kay tabang ang Ginoo kay ang tanan butang kung dili tabangan sa Ginoo wala tay mahimo.